Nagtakbuhan naman pabalik sa conference room ang lahat. Malakas sa sigawan at iyakan ng mga tao. Takot na takot sila sa mga naririnig nilang putok ng mga armas. Kunin niyo lahat ng mga alahas at pera. Utos ng isang lalaki na nakasuot ng uniform ng sundalo. Hindi makilala ang mukha ng mga to dahil sa suot na maskara. Nagunahan naman sa pagpasok ang lahat dahil sa takot na mabaril sila. Hawak naman ng leader ng mga holdupper, ang assistant manager. Pilit pinapabuksan sa kanya ang vault. Buksan mo sabi sigaw na lalaki, habang nakatutok ang armas sa ulo ng assistant manager. Hindi ko mabubuksan yan. Ang manager lang ang nakakaalam ng passcode. Sagot nito. Nasaan ang manager mo? Sigaw na lalaki sa tinutukan ng armas ang sentido ng lalaki. Nasa second floor, sa conference room. Boss, tanggalin mo yung armas mo. Baka biglang puputok. Pakiusap ito sa takot na mabaril. Kayo, umakyat kayo sa second floor. Hanapin niyo ang manager. Bilisan niyo, baka pupunta na ditong mga parak. Utos ng leader nila. Dalawang lalaki ang pumasok sa loob ng conference room. Lalong natakot ang mga tao dahil nakatutok sa kanila ang mga armas na hawak ng dalawang lalaki. Wag po, maawa kayo sa amin, iyak ng mga babae sa silid. Sino sa inyong manager dito? Tanong ng isang lalaki. Habang nakatutok ang armas sa mga tao, dahan-dahan namang lumingon si Jose sa lalaki upang tingnan kung anong itsura ng taong naghahanap sa kanya. Sino sa inyo ang manager? Galit na sigaw ng lalaki. Sabay hinilang isang dalagita. Gusto mo bang patayin ko ang babaeng ito, ha? Banta ng lalaki. Takot at pag-aalala naman ang namayani sa ina ng bata. Huwag ang anak ko, parang awa mo na. Bitawan mo anak ko. Mommy, help me! Help! Sigaw ng dalagita habang nagpupumigla sa pagkakahawak sa kanya. Ako ang manager. Huwag mo saktan ng bata. Tugon naman ni Jose. Ikaw lang palang hinahanap namin. Pinapahirapan mo pa kami. Tumayo ka dyan at sumunod ka sa akin. Utos nito sa manager. Huwag kang sumama sa kanila. Jose! Sigaw ng asawa nito. Napilit hinihilang asawa pabalik. Tumahimik ka! Sigaw ng lalaki sabay tulak nito sa babae. Hinawakan ng lalaki ang braso ni Mr. Mendez. Ngunit pilit pa rin niyayakap ng asawa nito ang kanyang hita. Bitawan mo siya o hindi babarilin kita. Banta ng lalaki. Hinila naman ni Christian ang ina. Pero nagpumilit pa rin na humabol sa kanyang asawa. Jose, huwag kang umalis. Dito ka lang. Habol ng asawa niya. Nagalit ang lalaki at pinutukan ng asawa ng manager. Natamaan ito sa katawan. Nagkagulo sa loob dahil sa ginawang pagbaril ng lalaki. Kinagalit naman ng anak nitong ginawang pagbaril sa ina. Walang hiya ka, sigaw nito. At mabilis sa sinugod ng lalaki. Hindi inasahan ni Christian na bigla niyang papuputukan ng baril na lalaki na may hawak sa kanyang ama. Natamaan siya sa kanyang balikat. Hindi na nakaya ni Jose ang galit na sumibol sa kanyang puso. Kaya siniko niya ang lalaki may hawak sa kanya at saka sinuntok sa mukha. Nakipag-agawan din siya ng baril sa lalaki. Hinampas naman siya ng baril ng isa pang lalaki. Kaya naman sinakluluhan siya ng kanyang kaibigan na si Hill. Tumayo si Hill upang tulungan ang kaibigan niya. Sinuntok niya sa tagiliran ng lalaki. Dahil patuloy na inaagaw ng kanyang kaibigan ang baril. Nakita pa niyang hinampas ito ng isang lalaki sa likod ni Jose. Kaya tuluyan na siyang tumayo at lumapit sa mga ito. Sinuntok nito ang isang lalaki na nanghampas sa kanya kanina. Sa kaibigan niya. Gusto mong mauna? Sigaw ng lalaki na hawak pa nitong tagiliran. At inumang nitong baril kay Hill. Tatlong magkakasunod na putok ng baril ang nagpagimpal sa lahat. Nag-hysterical naman si Mommy Jo. Dahil hindi nito matanggap ang kanyang nasaksihan. Bumulagta pa sa harapan niyang asawa na duguan. Sinugod din ni Patrick ang lalaking bumaril sa ama. Ubod lakas niyang sinuntok at sinipan lalaki na siyang kinaurong nito. Hindi pa nakontento si Patrick at nilapitan pang lalaki at pinagsisipa ito. Hinugot pa ng isang lalaki ang baril sa kanyang likuran at kagad na pinaputokan si Patrick. Nakita ni Joe ang lalaki na hinugot nitong baril at inuumang kay Patrick. Kaya kagad itong tumakbo. Wag! Sigaw ni Joe at kagad na niyakap ang anak na unti-unting lumuhod. Niyakap ni Joe ang anak kaya pati siya'y nabaril din ng lalaki. Halos magkasabay-sabay pang bumagsak ang mag-ina sa sahig. Lalo pang naging demonyo ang mga lalaki.
dahil sa narinig nilang tunog ng sirena mula sa mga mobile ng mga pulis. "Nandito na mga parak," sabi ng isa. "Kasalanan ng matandang yan pinahirapan pa tayo," sagot naman ng isa. Saka pinagbabaril pa lalong mga sugatan sa sahig. Ginawa ding hostages ang mga tao at iba pang pumalag walang awang pinapatay. Samantala sa Maynila, patapos ng kumain si Cyril na bigla siyang kinabahan. Nasagi pa niyang kanyang baso at nahulog ito sa sahig. Nagulat ang lahat sa tunog na nabasag na baso. "Attorney Sanchez, ayos ka lang ba?" tanong ng isa niyang kasama. Kumakain sila ngayon ng pananghalian sa isang restaurant. Dito sila dumiretso kanina matapos ang kanilang hearing. Celebration na rin nila dahil sa pagkapanalo nila sa kaso. Sorry, bigla kasi akong kinabahan." Wika niya parang bigla kasing bumilis ang pagtibok ng kanyang puso na hindi niya alam kung anong dahilan. Masarap ang tulog ni PJ. Binabantayan naman siya ni Yaya Joy nang biglang nagulat ang bata at pumalahaw ng iyak. Abala naman ang mga kasambahay sa kanilang mga trabaho nang bigla silang makarinig ng malakas ng pagbagsak ng kung ano. Nagulat ang lahat dahil sa tinig na yun ang kanilang narinig, kaya naman halos nagtakbuhan sila patungo sa pinanggalingan ng ingay. Nahulog ang life-size photo frame ng pamilya Sanchez. Ang family picture nilang mag-anak nakuha ng 21 pa lang si Patrick. Nakaupo si Mami Jo at nakatayo naman sa likod ng mag-ama. Nakasabit to sa wall ng second floor ng mansyon. "Ano yun?" tanong ni Nanay Rosa. "Naku, Maria Santissima, bakit nahulog itong frame?" Takang tanong ni Nanay Rosa. "Hindi ko rin alam, Nay. Nagulat na lang ako nang may marinig ako malakas sa tunog. Kaya hinanap ko kung saan nanggaling. Ang family portrait pala nila Mami Jo ang nahulog." Sagot naman ni Pamela na hawak pa nitong kanyang libro. Lumabas naman si Yaya Joy na buhat-buhat ang batang hindi matigil-tigil sa pag-iyak. Kahit na anong gawin ng yaya niya para patahanin to, ay lalo nagwawala. "Diyos ko, ano bang nangyayari?" Naguguluhang sambit ni Nanay Rosa. Malakas na iyakan ang namayani sa loob ng silid. Kagimbal-gimbal ang nangyari sa loob. Nagkalat din ang dugo sa sahig at nagmistulang mga kinatay na hayop ang mga biktima. Ang dapat na kasiyahan ay nauwi sa isang trahedya. Nakapaikot ng mga pulis sa buong paligid ng building, pati sa rooftop ay may mga SWAT na nakabantay. Ang iba naman ay maingat na bumaba gamit ang mga lubid. Pababa sa bintanang ilan sa kanila at sa hagdan naman ng iba. Hindi makagalaw ng maayos sa mga pulis dahil may mga hostages sila sa loob. Nakabalik na sina Cyril sa kanilang office, ngunit balisa pa rin siya. Bigla namang nag-vibrate ang phone niya kaya kinuha niya to upang tingnan. Nakita niya na numero ng bahay nilang tumatawag, kaya sinagot niya ito. "Hello? Hello, Ate Cyril. Pwede ka ba na umuwi, ate? Ayaw po kasing tumigil sa kakaiyak si PJ," sabi ni Pamela. "Ha? Bakit? Anong nangyari?" Natatarantang tanong niya at dinig niya na malakas na iyak ng kanyang anak sa kabilang linya. "Hindi namin alam, ate. Basta bigla na lang daw umiyak at ayaw namang tumigil kahit na anong gawin namin," paliwanag ni Pamela na naiiyak na rin sa mga nangyayari. Hindi na nagsalita pa si Cyril, agad niya nang kinansela ang tawag. Kinuha niyang bag at ang kanyang attache case at nagmamadaling lumabas. Nakasalubong naman niya si Attorney Magtibay at tinanong pa siya kung bakit siya nagmamadali. Sinabi naman niya sa kaibigan ng dahilan kaya sinabing isasabay na siya nito. "Ihahatid na kita para madalaw ko na rin ang inaanak ko." Pagmamagandang loob ng kaibigan. "Thanks," tugon na pagbaba niya sa kotse. Narinig ni Cyril ang napakalakas na iyak ng kanyang anak. Papasok na siya sa kabahayan na mag-ring ang kanyang phone. Si Patrick ang caller kaya sinagot niya kagad. "Hello, love," masayang bati niya. "Hello, ma. Kayo po bang asawa ni Mr. Patrick Sanchez?" Tanong ng nasa kabilang linya. "Yes. Who are you? Where is my husband?" Sagot niya na may pagtataka dahil ibang taong sumagot sa kanya. "Ma'am, ako si Lieutenant Trudel Zaragoza. Puntahan mo na lang ang asawa mo dito. Kasama sina Mr. Gilbert Sanchez at Mr. Joan Sanchez. Nandito sila sa may Kawayan Doctors Hospital." Hindi na muling nagsalita si Cyril. Pinatay na kagad ang tawag at tinawagan ng sekretary ni Patrick. Inutusan niyang sunduin siya sa bahay gamit ang chopper. Nagulat naman si Alfie dahil sa narinig. "Saan ka pupunta? Bakit kailangan mo mag-chopper?" tanong nito. "Bulacan," sagot ni Cyril at tumakbo na paakyat ng hagdan. Pinunta lang anak sa kwarto at binilinan ang mga katulong para silang mauna ang bahala sa bata. Sinabihan niya din niya
Si Pamela natawagan siya, kaagad kung umiyak ulit ang anak niya. Nagmadali na si Cyril na nagbihis dahil dinig niya ng chopper na parating. Black jeans at white blouse na pinatungan ng black jacket, saka sinuot ang kanyang sapatos. Dinampot ang phone at bag sa kama sa kapatakbong umakyat sa rooftop. Wait, sasama ako, habol naman ni Alfie. Balisa si Cyril habang nasa himpapawid sila. Tahimik silang tatlo. Nakaalala naman sa kanya si Alfie. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit nasa ospital si Patrick at in-laws niya. Hindi niya na naitanong ang pulis kanina dahil sa sobrang takot niya. Pagdating nila sa ospital, patakbong pumasok si Cyril sa loob. Kasunod naman niya sina Alfie at ang sekretary ni Patrick na si Martina Diaz. Pinsan siya ni Patrick at mas matanda ito ng 6 na taon. Dumiretso kagad siya sa information at nagtanong, Miss, may pasyente ba kayo dito na Patrick Sanchez ang pangalan? Tanong niya sa babae. Agad namang nagsilapitan sa kanyang mga pulis na naghihintay sa kanya na dumating. Mrs. Sanchez, tawag sa kanya ng pulis. Lumingon si Cyril sa lalaking tumawag sa kanya. Nagtaka pa siya dahil maraming pulis sa paligid. Yes, sagot niya. Ma'am, kayo bang asawa ni Mr. Patrick Sanchez? Tanong ng lalaki. Oo, asawa niya ako. Nasaan po si Patrick? Ma'am, huwag sana kayong mabibigla. May nangyari kasing robbery hold-up sa St. Patrick's Pawn Shop, Jewelries and Money Changer. Kaninang tanghali, marami ang nabaril sa mga salarin sa loob. Kabilang ng Sanchez at Mendez family. Pagbibigay alam ng pulis. Kumusta ang asawa ko? Nasaan siya? Maayos ba siya? Sunod-sunod na tanong niya. Oh my God. Sambit ni Alfie, anong lagay ng tita ko at ng pinsan ko? Tanong din ni Tina. Sorry ma'am, wala na po sila. Sagot ng pulis na nagyukupan ng ulo. What do you mean na wala na sila? Nilipat ba sila sa ibang ospital? Sa Manila ba sila dinala? Tanong na ni Cyril. Ma'am, hindi po sila nilipat sa ibang ospital. Nandito sila, nasa morgue na sila. Patay na sila, patay ng asawa mo. Malumanay na sagot ng pulis. I'm sorry ma'am, nakikiramay po kami sa inyo, sabi dito. Natulala si Cyril dahil sa narinig. Hindi maproseso ng isip niyang mga narinig niya mula sa pulis na kausap. No, hindi totoo yan. Buhay ang asawa ko. Buhay si Patrick. Buhay sila. Nagsisinungaling ka. Liar! Liar! Sigaw ni Cyril habang umiiyak. Niyakap na lang siya ni Tina na umiiyak na rin. Nakaalalay naman si Alfie sa 2 babae. Dinala sila ng mga pulis sa morgue para kilalanin ang mga katawan ng mga biktima. Halos hindi makatayo si Cyril sa panlalambot ng kanyang mga tuhod. Buti na lang at nakaalalay sa kanya si Alfie sa lahat ng sandali. 3 katawan na magkakasunod ang nabungaran nila. Dahan-dahang lumapit si Cyril sa isa. Dahan-dahan niyang tinanggal ng puting kumot na nakatakip sa buong katawan niya. Napahagulhol si Cyril ng iyak na makita ang mukha ng kanyang daddy heel. Sinunod naman niyang tinanggal ang nasa gitna. Lalo pa siyang umiyak dahil sa ang Mami John niya yon na napakabait at mapagmahal na kaibigan ng mama niya. Malakas din ang pag-iyak ni Tina. Hindi niya matanggap na wala na napakabuti niyang tiyahin. Tita ko! Sigaw ni Tina. Lumapit ulit si Cyril sa isa pang nakatakip na kumot. Dahan-dahan pa niyang tinanggal ang nakatakip sa mukha nito. Umaasa siya na ibang nasa loob at hindi ang asawa niya. Ah! Malakas sa sigaw niya matapos na makita ang mukha nito. Walang iba kundi ang kanyang mahal na asawa. Patrick! Walang tigil na sigaw niya habang yakap-yakap ang katawan ng asawa. Patrick, gumising ka. Huwag mo kong biruin ng ganito. Patrick, hindi mo ko pwedeng iwan. Patrick, sabi mo walang iwanan. Sabi mo hindi mo ko iiwan. Sabi mo magkasama nating palalakihin ang anak natin. Nangako ka, Patrick. Nangako ka na magkasama nating palalakihin si PJ. Patrick, paano na kami ni PJ? Paano ko siya palalakihin ng mag-isa? Patrick, kailangan kita. Kailangan ka namin ni PJ. Hindi matanggap ni Cyril ang malagim na trahedyang sinapit ng kanyang mga mahal sa buhay. Hindi siya tumigil sa kakaiyak hanggang sa mawala na siya ng malay. Nakaalay sa kanya si Alfie kaya naman nasalo kagad nito si Cyril. Nang mawala ng malay tao, agad naman siyang dinala sa emergency room ni Alfie. Si Martina ang naiwan para asikasuhin ang pag-uwi ng mga nasawi. Tulala si Cyril habang nakaupo sa harap ng 3 kabaong. Malayong isip niya, hindi pa rin niya matanggap na wala ng mga mahal niya sa buhay. Sina Pamela, Tina at Miguelito ang nagasikaso sa mga taong nakikiramay.
Hindi rin umalis sa tabi niya si Attorney Alfie at laging nakaalalay siya kanya. Pauwi na rin ang mga magulang ni Cyril. Nasa Paris sa mga to sa kanyang ate Maylene. Buntis kasi ang kanyang ate at masaya ng kanyang pagdadalang tao. Kaya nagpunta doon ang kanilang mga magulang para samahan at maalalayan ng ate niya. Napakaraming mga kaibigan at kakilala ng mga Sanchez ang nakiramay. Mga business partner nila, board members, stockholders at mga employee. Pati mga kilalang tao sa lipunan ay nakiramay din. Napakarami ding media na gustong pumasok sa loob ng mansyon para makakuha ng scoop pero hindi pinapasok ng mga pulis na nagbabantay sa gate. Utos yun ng Tito Cyril na si General Pineda. Nagsiuwian din ng mga kaibigan ni Cyril na mabalitaan nilang nangyari. Si Lynette ay nasa Cebu nang mabalitaan ng pangyayari kaya iniwan na muna ng trabaho para madamayan ng kanyang best friend. Si Lorraine na sa probinsya niya sa Lawag at nagbabakasyon. Pero kagad nang bumalik sa Maynila nang mapanood niya sa balita ang manugong insidente. Si Yvette naman ay nagtatrabaho sa Dubai at kagad ding umuwi para sa kaibigan. Awang nararamdaman ng tatlo sa kanilang kaibigan. Lahat sila'y nangako na tutulong sa ikakalutas ng kaso. Kaya laking pasasalamat ni Cyril sa kanila. Napakaraming tao nakipaglibing sa pamilya Sanchez. Halos lahat ng tao ay naiyak sa awa nila sa mga naiwan ng pamilya. Nakauwi ng lahat pero nanatili pa rin nakatayo si Cyril sa harap ng libingan ng asawa. Gusto man niyang umiyak ngunit wala ng luhang umaagos sa kanyang mga mata. Tila naubos na ito sa halos isang linggo na walang tigil ng pag-iyak. Naghihimagsik pa rin ang kanyang kalooban dahil sa malagim na sinapit ng kanyang mga mahal sa buhay. Nangingit-ngit siya sa galit sa mga kriminal na kumitil sa buhay ng pamilya niya. Galit, puot at paghihiganti ang nabuo sa kanyang puso't isipan. Gusto niyang hanapin at patayin ng mga taong pumatay sa kanyang asawa at mga biyanan. Ipaparanas niya sa kanilang sakit na kanyang nararamdaman ngayon. Papasakay na sana ang mga magulang ni Cyril na mapansin nilang hindi pala sumunod ito sa kanilang anak. Si Cyril, nasaan? Tanong ni Lucille. Nagpaiwan muna, hayaan na muna natin siya. Mauna na kayo, I'll take care of her. Sabi ni General Pineda. Okay kuya, ikaw nang bahala sa anak ko. Pakiusap ni Lucille sa nakakatandang kapatid. Kuya Greg, mauna na kami. Ikaw na munang bahala kay Cyril. Alam ko makikinig sa'yo yun kuya. Wika naman ang ama ni Cyril. Pagalis sa sasakyan, ibinalikan ni General Pineda ang pamangkin. Nakita niya rin na nakatayo pa rin to sa harap ng libingan ng asawa niya. Habang binabantayan naman ni Alfie, tahimik lang naghihintay si Alfie sa kaibigan. Nakatayo lang din siya sa bandang likuran ni Cyril. Ayaw niyang abalahin ng kanyang kaibigan. Alam niya kung anong nararamdaman ito kaya hinahayaan niya lang ito at nagpasya siyang bantayan na lang ito. Attorney Magtibay, nandito ka rin pala. Tanong ni General na makalapit ito. Mahinang boses si General pero malinaw pa rin na narinig to ni Alfie. General, kayo pala. Sinasamahan ko lang ang kaibigan ko, General. Sagot niya. Tinapik naman ni Dr. Pineda ang balikat ni Alfie habang tumatango. Lumapit siya sa pamangkin upang kausapin to. Iha, I'm so sorry for your loss. I know how you feel. Sabi ni General na tumayo din sa tabi ni Cyril. I want to kill them, Tito. Gusto ko silang magdusa, nahigit pa sa pagdurusa ko ngayon. Tito, please help me. Wika niya pero ang tingin niya nasa libingan pa rin ng asawa. Napabuntong hininga naman si General dahil sa narinig mula sa pamangkin. Huwag kang mag-alala, Iha. Kumikilos na mga tauhan ko upang mahuli ang mastermind nila, wika ni General. Tito, gusto kong pumasok sa NBI. This is the only way para mahanap ko mga kriminal na siyang dahilan ng pagkamatay nila Patrick. Ako mismo maniningil sa kanila at pagbabayarin ko sila sa kanilang ginawa. Madiin na sabi ni Cyril. Sige Iha, tutulungan kitang makapasok at hindi sa NBI. Sa orbit kita ipapasok. Pero kailangan mo muna mag-training at hindi birong pagdadaanan mo bago ka mapabilang sa orbit. Pero sa ngayon, kailangan na nating umuwi. Baka nag-aalala ng mama mo. Sabi nito na may ngiti sa labi. Orbit? Takang tanong ni Cyril. Yes, binuo kong grupo na ito, kasamang NBI Director at ang Presidente. Dahil sa tumataas ang bilang ng crime sa bansa, ang agency ay tumutulong sa paglinis sa ating gobyerno. Ang mga kaso na hindi kayang lutasin ng PNP at NBI ay kami ang gumagawa. Paliwanag niya, tumango na lang si Cyril bilang sagot sa kanyang Tito Greg. Papasok siya sa orbit. Magti-training siya at gagawin niya lahat para maging malakas at matatag.
Umanda kayo sa araw na nakatakda para pagbabayarin ko kayo sa mga kahayupan nyo. Hahanapin ko kayo kahit saan lupalo pa kayo ng mundo magtago. Bulong ni Cyril habang nakatingin sa malayo. General, gusto ko ring pumasok sa orbit. Singit naman ni Alfie. Sa pag-uusap ng magtiyo, napalingon ng magtiyuin sa nagsalita sa likuran nila. Alfie, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Cyril sa kaibigan. Oo, binabantayan kasi kita, kaya ako nandito. Sagot niya. General, please. Gusto ko ring sumama at mag-training para masamahan at mabantayan ko si Cyril kahit saan. Pakiusap nito. May gusto ka ba sa pamangkin ko, Attorney Magtibay, at ganyan na lang ang pag-alala mo sa kanya? Seryosong tanong ng General. Bigla namang tumawa si Cyril. Hindi niya akalain na pag-iisipan ng tito niya ng ganon si Alfie. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Asar na tanong niya sa pamangkin. General naman kasi, hindi kami talo ng pamangkin mo, no? Si Alfie na biglang naging malambot ang boses. Gulat na gulat naman si General dahil hindi siya makapaniwala na isang binabae palang napakakisig at napakagwapong kaibigan ng kanyang pamangkin. Napahilamos na lang siya sa kanyang muka. Cyril, tawagin mo na lang ako kapag handa ka na. Kayo ng kaibigan mo, sabi ni General inakay ng pamangkin sa kanyang kotse. Present day. Good morning, ma. Boses ni PJ ang nagpabalik kay Cyril mula sa malalim na pag-iisip. Good morning, baby. Sagot niya habang pinapahid ang mga luha sa kanyang mga mata. You're crying again, mommy. Sad ni PJ sa ina. No, baby. I am not. Kayla niya. Mom, please. It's been 5 years since my daddy passed away. I know it still hurts. Hanggang ngayon, mommy. Kailangan mo nang tanggapin na wala na si daddy. You know what, mommy? I think you should date. I know how much you love dad. But he's gone. You deserve to be happy. I want you to be happy, mom. Wika ni PJ sa ina. Saka to yumakap. 8 taong gulang pa lang ito pero parang binata na siyang mag-isip. Kakaiba din siya sa mga katulad niyang bata. Maliban sa matalino si PJ, sa murang edad ay tinuruan na siya ng martial arts. Shooting pati na pag-drive. Alam na rin ito. Ang iniisip ng inay baka maulit na naman ang nangyari noon na trahedya. Kaya niya tinuruan ng kanyang anak para alam nitong ipagtanggol ang sarili sa oras ng kagipitan. Sorry baby, promise hindi na ako iiyak pero bakit kailangan ko makipag-date? Ayaw mo na ba kay mommy? Tampong wika na Cyril sa anak. Of course not, mommy. Gusto ko lang na may kasama ka. And please mom, don't call me baby anymore. I am a big man now. Sabi ni PJ habang salubong ng makakapal na kilay at nakapout din ng lips. Alright, big man, but please don't grow up so fast. Baka iwan mo din ako, baka mag-asawa ka na tapos bubukod na ng tirahan. Tapos mag-isa na si mommy. Aniya pero nakangiti siya sa anak. Mommy, stop it. It's not funny. Hindi pa ako mag-asawa, sagot ni PJ na namumula ng muka dahil sa inis. Sa kinabol pang ina, tawa si Cyril habang tumatakbo. Ganito sila maglimbingan ng mag-ina. Nadala sila naghabulan na 2. Matapos sila mag-breakfast ay nagbibisa sila para pumasok. Ihatid na muna niyang anak sa basement, car park at doon na maghihintay ang driver at mga bodyguard nito. Nakasunod na sa kotse ng anak ang mga bodyguard nito. Magmula nang mangyaring trahedya sa pamilya nila, nag-hire na si Cyril ng mga professional bodyguard para sa kanilang mag-ina. Suggestion to ng mga magulang niya bago sila bumalik noon sa Paris. Para daw panatag ang kalooban nila habang nasa ibang bansang mga to. Wala nang mailibig ang kanyang asawa at mga biyanan, hindi na rin tumira si Cyril sa mansyon ng mga Sanchez. Lalo lang kasi siyang nalulungkot noon dahil sa biglang pagkamatay ng mga to. Nang matapos ang libing, kinausap siya ng family lawyer ng mga Sanchez. Binigay sa kanya lahat ng naiwan ng pamilya bilang pamana. Dahil siya ang legal na asawa ni Patrick Sanchez na nag-iisang anak at tagapagmana. Dahil sa sabay-sabay silang yumao, ay sa kanya at sa anak niya may iwan lahat ng salapit ari-arian ng mga negosyo nila. Mapa dito sa Pilipinas at ibang bansa. Bagong tayo noon ang hotel building na ngayon sikat na ang The XS Palace Hotel. Regalo to ni Patrick sa kanyang kaarawan. Kilalang kilala na ito ngayon bilang isang luxury hotel. Sa hotel na rin sila tumira na mag-ina magmula nang matapos to. Malaki ang building at may 10 palapag ito. Ginawang bahay ni Cyril ang buong 10th floor. Napakaganda ng pagkakadesign nito. Meron pa siyang indoor swimming pool at jacuzzi. Malawak din ang living room na pwedeng gawing banquet hall. Ang dining area spacious din at modern ang design. May sarili din siyang gym at shooting range. Dito sila nag-ensayo na mag-ina. Para ka na sa palasyo kapag nasa loob ka ng bahay. Private elevator ang gamit nila at sila lang ang pwedeng gumamit nito. May guardian na nakabantay 24 oras. Ang kanyang parking space ay private din.
Wala ito sa parking space ng mga hotel guests at employees. Nasa first floor din ng building ang kanyang opisina katabi nitong Love's Cafe na pag-aari din niya. Meron din butik ang mama niya dito at meron napakalaking jewelry store ang St. Patrick's Jewelries. Ang second floor naman ay casino bar and restaurant, ang Joan's Grill at Bar. Kumpletong lahat sa loob ng building kaya maraming gustong mag-check-in dito para mag-relax. Nakabihis na si Cyril at pababa na siya sa kanyang office. Pagbukas ng elevator sa first floor, binati kagad siya ng mga empleyado ng hotel. Tangulang sinagot niya sa mga to. Nasanay na rin ang mga empleyado sa kanya, takot silang lahat sa kanya. Dahil napakahigpit niyang amo, ang lumabag sa kanyang patakaran tinatanggal kaagad, kaya ingat na ingat sila sa kanilang mga trabaho. Pagpasok niya sa opisina, nadatna naman ni Cyril ang kanyang mga kasama na nag-umpukan sa harap ng table ni Attorney Alfie. Walang nakapansin sa kanya na dumating kaya sa inis niya tinabi niyang cup sa table ng sekretary ni Attorney Yvette. Nagulat naman ang lahat sa tunog na nabasag na cup. Ano yun? Tanong ni Yvette. Nalaki naman ang mga mata ni Alfie dahil nakita niyang kanyang kaibigan nakatayo at masamang tingin sa kanya. Attorney Castro, good morning. Bati niya sa kaibigan. Anong maganda sa umaga at nagchichismisan kayo dyan? Sabi ni Cyril. Sorry, attorney. Pagtimpla muna kita ng coffee. Excuse me po. Ani ng sekretary niya na nanginginig sa takot at todo yuko pa. Make it black, aniya. Agad naman nagtungo sa pantry ang kanyang sekretary upang magtimpla ng kape. Pagpasok niya sa loob ng opisina, umupo na muna siya at inayos sa mga files sa table niya. Humigop na muna siya ng kape. Bago binuksan ng kanyang laptop, agad naman na nag-pop in ang alert icon sa screen. Ito ang sign na kapag kailangan siyang makausap ng kanyang commander-in-chief. Agad naman ni Cyril na pinindot ang lock button upang mag-automatic na mag-double lock ang kanyang opisina. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.